Kaalis lang ng papa. Kumusta ang papa? May problema pa? Ibinilita lamang ang nangyari kay Kuya Jose at sa asawa niyang si Doña Teodora. Di ba dapat hindi tayo manghimasok sa problema niya? Nanghihingi sa akin ng tulong ang papa. Hindi ko naman maaaring pabayaan ang kanyang asawa. At baka kung anong mangyari sa kanya. Ang problema ng mag-asawa ay para sa mag-asawa lang. Hindi magandang pakialamera, kahit kapatid mo pa. Umayos ka sa pamamahay ko! May kaunting hindi pagkakaintindihan lang, anak. Babalik din ang inay, ha? Tama na yan. Dali na sa kalsel. Yan ang nangyayari sa mga Indyo nagmamarunong. Mabuti nga. Paratang Teodora na pinagtangkaan ko raw siyang lasunin. Lasunin? Bakit? Babaeng yun. Noon ko pa sinasabi, may sayad ang babaeng yun. Eh, ano raw ho ba ang pruweba niya? Hindi ko alam, Neneng. Pero malakas daw ang pruweba, sabi ng alkalde mayor. Sabihin niyo na may malakas na munisipyo at gusto guluhin pamilya natin. Sa tingin ko nga, mga Monteverde may pakanaan ito eh. Matagal na gusto kami ng lupa sa Laguna. Ang binyan, nasa kanila na. Gusto pa na kunin ng Kalamba? Nay, tayo lang pong hadlang sa kanila. At ngayon nakahanap sa pagkakataon. At ikaw na ikaw naging parin sa kanyang patibong. Huwag ka basta-basta nagbibintang pasyano. Huwag mag-alala. Kahanap tayo ng magaling na upukado. Palalampasan natin to. Habang naririto ka, Pepe, tuturuan kitang sumulat ng tula. Salamat po. Tonta! Tonta! Saan mo nilalagay ang kandila? Napakatanga mo. Nasaktan po siya. Humarap ka at nang malaman mo kung saan mo dapat ilagay. Hindi ba't doon ang kulang? Hayaan mo nga ako, Isidra. At nang matuto ang mga yan, bakit kayo nangingialam? Akyat! Magsipasukan kayo sa inyong mga silid. Ngayon din, ang mga batang ito. Padre! Conchita. Tawang ka ng Diyos, Conchita. Mabuti na lang at nakarating na kayo. Kanina pa ako nag-aalala na baka mamaya'y wala magbasbas sa aking mga santo. Alam nyo naman na hindi ako papayag na iba ang magbendisyon sa mga yan. Nahuli lang ako dahil sa meron nangyari sa Kalamba.
si Teodora Mercado ay inaresto sa sanang panglalaso. Siya nga! Kumuha ka nga ng alak. Madali, dalawa. Ang ibig ko sabihin eh, Jesus Maria Joseph siya nga. Oo. Sa bagay, mas makabuluhan ng ganon. Ang laking kahihiyan. Sa bagay, totoo man o hindi, maraming maaring mangyari sa mga taong nabubulok sa bilangguan. Ito na ang simula ng pagbagsak ng kanyang pamilya dahil wala nang ilaw ng tahanan. Ito na rin ang simula ng pagbagsak ng mga merkado ng kanilang negosyo. Kung ikaw lamang ang siyang uupa ng aming mga lupain, di wala na akong problema. Ang alak, madali. Halika, Padre. Ipagdiwang natin. Opo, sobra. Panta, kunin mo ang bote ng alak. Oh, Ang pagbagsak ng mga merkado. pagbagsak ng mga merkado. Ginoong taga-usik, ituloy po niyo ang inyong pagtatanong. Sabihin niyo uli sa hukumang ito, Doña Teodora, kung anong reklamo niyo sa nasasakdal. Pinagtangkaan niya po akong lasunin. Lasunin? Paano nangyari ito? Paano siya nagkaroon ng pagkakataon na lasunin kayo? Nung kinulong po ako ng aking biyanan sa aming tahanan, si Lolay po ang nagpapadala ng pagkain para sa akin. Kinakain niyo naman po. Opo. Hanggang sa nalaman ko, nilalaso niya ako. Doña Teodora, nagkasakit po ba kayo nang kinain ninyo ang dalang pagkain ng nasa sakdal? Ay, hindi po. Hindi kayo nagkasakit at buhay pa rin naman kayo. Buhay na buhay. Paano po niya nalaman na may laso ng pagkain? Dahil isang araw, pinakain ko sa aso ang pagkain. At Namatay ang aso. Ano nang nangyayari kay nanay? Kailan siya makaka-uwi? Uuwi siya agad. Kailangan lang natin patunayan na hindi totoong paratang sa kanya. Kung hindi totoo, bakit siya inaresto ng Guardia Civil? Samahan natin siya sa kulungan. Hindi siya dapat nag-iisa doon. Oo, samahan natin siya. Doon na rin tayo matulog. Hindi tayo maaaring matulog sa kulungan. Huwag kayong mag-alala. Maayos naman ang kalagayan niya doon at may bantay siya at may pagkain. Tay, alam naman natin na gawa ito ng mga taga-Binyan para pahirapan ang pamilya natin. Mga Kastilang yan, takot silang malampasan natin sila. Natatakot sila kay nanay. Pinapagalitan din po ba sila ni nanay? Siya no.
Naipit lang ang ina niyo sa away ng mag-asawa. Walang kinalaman ng politika dito. Alam ko na mangyayari. Papatagalin nila ang kaso para magtagal si nanay sa kulungan. Totoo po ba yun, Itay? Hindi mangyayari yun. Base sa pag-aaral na ginawa ng hukumang ito, ang nasasakdal si Doña Teodora Mercado E. Alonso. Ang nasasakdal ay hinahatulan ng 2 taong pagkabilanggo sa bilangguan sa Santa Cruz, Laguna. Ginoong Alkalde Mayor, paano nangyari ito? Ang ebidensya tinatawag niyo ay nanggaling lamang sa isang nagrereklamo. Hindi natin ito sinuri kung ito nga ay totoo. Anong ibig sabihin nito, Kuya? Anong mangyayari kay Nanay? Tama na sa kanya. May kinakalabang kasi sa akin. Hindi mo paglalaki nun. Bakit siya kailangan maglakad hanggang Santa Cruz? Ilang araw kasing lasunin ang hipag niya. Ayan, bagay na sa kanya yan. Kilala ko ang Doña Lolay. Mabait na tao siya sa bayan ng Kalamba. At hindi niya magagawa ang mga binibintang sa kanya. Hinatulan siya ng korte. Malamang, totoo ang mga kwento. Kailangan mo na matulog. Bukas, pupunta tayo ng Maynila. At doon ka na mag-aaral. Hindi ko na yata kayang pumasok sa eskwela, Kuya Shano. Kailangan mo mag-aaral. Alam ko ngayon, mahirap para sa'yo. Pero kailangan mo maging matatag. Ha? Bakit ganun, Kuya? Wala siyang kasalanan na ikinulong siya. Paglaki mo, Pepe, maiintindihan mo rin lahat yan. Kung ano nangyayari sa bayan natin. Mag-aaral ako ng mabuti. Magiging abogado ako at ipagtatanggol ko si Nanay. Kailangan makalabas siya sa bilangguan. Anong lugar ito, Kuya? Ito ang Intramuros, Manila. Katatagpuan dito ang palasyo ng Gobernador General. Pinakamataas na opisyal sa Espanya ng Pilipinas. Siyempre, andito rin ang eskwelahan mo. Ang Ateneo. Dito ako titira, Kuya? Hindi ka dito titira. Sa labas tayo ng Intramuros titira. Doon kay Lola Titay. Doon malapit siya sa ilog. Mabuti naman, Kuya. Nakakalungkot dito. Ang tataas ng pader. Tandaan mo, Pepe. Dahil sa nangyari kay Inay,
Kailangan natin magpalit ng pangalan para hindi ka mapahamak. Anong pangalan ang gagamitin ko? Hindi mo na natin gagamitin na Mercado. Gagamitin natin ay Rizal. Simula ngayon, ikaw ay si Jose Rizal. Codicium ad velvas Vugiste brutas at que hominis resiston cormium igilik in sarcophagus sesur laset. Ven acá, señor Rizal. Ang La Divina Commedia ay isinulat ni Dante. Dante... Sino nakakaalam? Ang La Divina Commedia na isinulat ni Dante Alighieri mula 1308 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1321, ang pangunahing epiko ng literaturang Italyano. Muy bien, señoritong Rizal. Paalam na nga, kaaya-ayang panahong hindi ko malilimot sa aking buhay. Ang maiksing huling liwanag na hindi na muli magniningning. Magsilipad kayo sa sinapupunan ng wagas na kawalang malay na siyang lumalang sa inyo upang patamisin ang mga sandali ng inyong puso. Wala. Tay, magit isang taon si nanay dito. Natatapos na ang 2 taong sentensya niya pero hindi pa rin siya nililitis. Sinisikap kong iakyat uli sa Orela Audiencia para muling dinggin. Hindi pa ito sinasagot ng West. Bakit ayaw pa nilang palabasin dito si Inay? Inay? Medalya. Saan mo nakuha ito, Pepe? Nanalo po si Kuya Pepe. Talagang magaling tumula si Pepe. Kanyang mga guro at mga kaeskwela. Noong una, hangang-hanga yung mga Kastila sa ginawang tula ni Pepe. Binigyan nga siyang unang gantimpala. Ngayon nalaman nila na siya isang Indio. Mas pinuri nila yung pangalawang gantimpala. Nagawa ng isang matandang Kastila. Di po mahalaga sa akin, Inay, kung may gantimpala o wala. Ginawa ko po ang tula para sa inyo. Ikaw po ang nagturo sa akin kung paano sumulat ng tula. Lagi kitang iniisip, Inay. Ganchito, kaklase mo pala ang taga-Kalamba.
Opo, Mama. Pinilihin mo sa amin. Hindi naman, Mama. Hindi ko lang naisip na mahalagang malaman niyo. Nagugustuhan siya ng inyong mga guro. Nanalo siya sa patimpalak sa pagtula at nangungunan siya sa klase. Hindi man siya magaling kumanta. Magaling naman siya magsulat. Magtigil ka, Isidra. Hindi hamak namang mas magaling ang Kuya Benchito mo. Papayag ka ba? Na mahigitan ka ni Pepe? Gawin mo ang lahat ng magagawa mo para matalo mo siya. Isa kang insularer. Hindi ka dapat nahihigatan ng isa lamang hamak na indyong. Indio! Pepe, sige mauna na ako Benchito, mag-ingat ka sa pananalita mo Ang kagalang-galang na Jose Rizal. Kamusta ang nanay mo sa bilangguan? Handa ka na ba, anak? Opo, tatay. Nag-ensayo na po kaming mabuti ka. Kasama si Ate Panggoy. Sinong batang yan? Anak po ni Don Kikoy Mercado. Oh. Nakakatawa siya. Pagkatapos niyang sumayaw, dalhin mo siya sa akin dito. Ikaw nga ba si Josefa? Opo, senyor. Ang galing mong sumayaw. Alam mo, ako ang pinakamakapangyarihang tao dito sa Pilipinas. Kayo po? Oo, kaya anuman ang hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Kahit ano. Kahit ano po? Oo, dahil ang galing mong sumayaw. Pepe, Tia Lina, kamusta ka na? Mabuti naman. Ikaw, anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Wala po. Marami lang po kasing ginagawa sa eskwela. May sorpresa kami sa'yo. Halika, halika. Halika, maganda sorpresa namin.
Ang kaalaman ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ang matatalino ay pinupugutan ng ulo. Letra sa papel na isinulat, aking mga saloobin na pinubuhat habang lumulusong sa kumunoy at maiahon ng bayan nag-around sa